Hello everyone, ang topic natin ngayon is solving KCL and KBL. No? Circuit problem tayo. Okay, so example tayo ng ating circuit. Okay, so sabihin natin ito ang R1 natin. Then, ganun pa rin, 1 ohm. Tapos, 2 ohms. Tapos, yung R3 natin is 3 ohms. Tapos, meron tayo ditong source na 24 volts. Tapos, meron tayo ditong 6 volts. Okay? So, ito yung positive, ito yung negative. Ito yung positive, and ito yung negative. Okay, so gagamitin natin yung KCL and KBL, kasi yung circuit natin na example is medyo complicated. Okay, so kasi dalawa yung source. Okay, so apply natin yung KCL and KBL. Okay, so ang una is mag-a-assign ako ng direction ng current ko, yan. Okay, so ganyan yung gusto kong direction ng current ko. Okay, so since ganyan yung direction ng current ko, clockwise, so, ganito din yan, pag ganyan. Okay? So, ganyan. Ganyan, tapos, ganyan. Okay, so, ito'y ganun. Pag ganun, tapos pag ganun. Okay? So, now, ang sunod ko is, equation, Equation para sa KCL. Sa current tayo magpo-focus. Okay, so since ito yung ginamit kong direction, so meron akong direction papasok dito sa node na to, may lumabas, tapos may isa yung lumabas. Okay, so ito yung I1 mo, ito yung I2, ito yung I3 mo. Okay, so sa I1 mo, isa yung pumasok, equal yan sa lumabas. Ang lumabas mo is I2 plus yung I3, entering and leaving, sum nun. Okay. Now, may equation na ako para sa KCL ko. Next is sa KBL naman. So, sa una kong loop, or yung close path ko, ito, meron akong, dito ako mag-start. Lagyan ko A, ito B, ito C, ito D, ito E, and ito F. Okay? Mag-start ako sa unang path, sa close path, A, B, E, and F. Okay? A, B, E, F, then back sa A. So, start ako from A to B. So, since KBL yan, voltage na pang pag-uusapan natin. Okay? So, BR1. Okay, BR1. Then, BR3. Then, BR2. Okay? So, sa A to B, ang nadaanan ko is R1. Okay, so bago yon, mag-a-assign muna pala ako ng polarity, Okay, itong R1, itong point na to, mas malapit siya sa positive. Ito ang more positive. So, the other side must be negative. Itong R2, mas malapit siya dito sa negative, So, the other side must be positive. Tapos, yung R3 naman, pwedeng mas malapit siya dito. Pwedeng doon, Ngayon, ganito ang tricks kapag ganito yung gagawin nyo pag mag-a-assign kayo ng polarity. I-check mo kung alin yung mataas ang voltage na source. Okay, so then, kung alin yung mas mataas, yun yung pagbabasehan nyo ng polarity, So, mas mataas yung 24, doon ako mag-base. Okay, so ganun yung ginagawa ko. And then, at the end of the solving, malalaman ko kung ano yung tamang direction ng current. Okay? So 24 volts is, ito yung mas malaki. So, yun dyan ako mag-base. So, sa R3, mas malapit itong point na to sa positive. So, positive to. So, the other side must be negative.
Okay? So, kumpleto na yung ating pag-assign ng polarity. No? Let's continue sa ating close path. Okay? So, ang A to B is nadaanan ko is BR1 or yung R1. Pero since KBL yan, so BR1 ako magpo-focus. So, nadaanan ko is positive. So, positive ako, no? Positive BR1. Pagdating ko sa B to E, nadaanan ko is R2. So, BR2. Nadaanan ko is unang positive. So, positive BR2. Okay? So, from E to F is wala. Then, from F back to A, nadaanan ko is yung voltage apply natin na 24 volts. Ang una kong nadaanan is negative. So, negative, lagay ko na 24 volts. Equate ko na sa 0. Okay? So, now, next is yung pangalawang path. Ito naman. From B to C, okay, BL pa rin, no? Equation number, ito ay number 1, ito ay number 2. Okay, so from B to C, nadaanan ko is R3. So, voltage drop ng R3. So, plus na nauna yung plus. So, plus BR3. Okay? Plus, sorry, wag mo nang mag-plus, no? From C to D, nadaanan ko is voltage applied ulit. Okay, so yung 6 volts na una ko nadaanan is positive. So, lalagay ko positive 6 volts. Okay, from D to E, wala. So, from E back to B, nadaanan ko is R2. So, una ko nadaanan is negative. So, nilalagay ko is negative BR2 is equal to 0. Okay? So, next is sa equation 1 natin ng KBL. Itong BR1, papalitan ko ng, kasi ang formula natin ng voltage is equal to I times R. Papalitan ko siya ng I times R, no? So, since BR1 yan, papalitan ko siya ng I1 times R1. Okay? So, sa kasunod is I2 plus R2. Now, next is 24 volts is equal to 0. Itong kasunod na equation 2 natin, ganun din, ano? Sa KBL, BR3. So, I3, R3. Tapos, plus 6 volts. So, ganito gawin ko. Itong 6 volts, itapat ko na lang dito, no? Plus 6 volts ko dito. Tapos, itong kasunod is negative. So, negative kasi, di ba? Ito, negative BR2. So, gagawin ko is I2, R2. Okay? So, equate ko lang yan sa 0. Now, itong ating equation 1, si IR1 natin, papalitan ko. I1, yung value ng R1 ko is 1 ohm. Plus, yung I2 ko ay 2 ohms. So, I2, 2 ohms minus 24 volts is equal to 0. Okay? So, next is, ito naman sa equation 2. So, I3 ko, ang value ng aking R3 is 3 ohms. Minus I2, ang value ng aking R2 is 2 ohms. Plus 6 volts is equal to 0. Okay? So, now dito, si ayusin ko lang to, ano? Yan, si I3 mo at si I2, pagdating dito, I1 at I2. So, hindi natin sila pwedeng may add, no, yung dalawang equation. Kailangan parehong may I3 o kaya may I2. So, itong I2, itong I1, pwede kong palitan ng I2 plus I3, di ba? Kasi I1 is equals to I2 plus I3. So, palitan ko siya ng I2 plus I3. Nakamultiply siya sa 1 ohm. Okay? So, plus I2, 2 ohms. Minus 24 volts is equal to 0. So, ito, copy ko lang. Hindi ko nakikopy yan. Okay? So, dyan na, ganyan na yan. Okay? So, i-distribute ko tong 1 ohm. So, meron akong I2, 1 ohm, plus I3, 1 ohm, plus I2, 2 ohms, minus 24 volt is equal to 0. So, pagsamahin ko yung dalawang like terms, no? I2, pareho silang may I2 eh. So, I2, 1 ohm, plus I2, 2 ohms, plus I3, 1 ohm, minus 24 volts is equal to 0. Okay? So, ilabas ko yung I2 dito. So, giging I2, magiging siyang 1 ohm plus 2 ohms. Okay? So, plus I3,
1 ohm minus 24 volts is equal to 0. Tapos, i-add ko to 1 ohm plus 2 ohm is equivalent to 3 ohms. So, I2 3 ohms plus I3 1 ohm minus 24 volt is equal to 0. Okay? So, now, ito, may I2, may I3. Ito, may I2, may I3. So, pwede ko silang i-add dalawa, no? So, I2 3 ohms plus I3 1 ohm minus 24 volt is equal to 0. Ito yung sa equation 1 natin. Sa equation 2 natin is I3. Tatapat ko yung I3. No? I3, ito yon I3, 3 ohms. Etong isa is negative naman. Negative I2, 2 ohms. Okay, so plus yan. Then, plus 6 volts. Okay, equate natin sa 0. Now, ito is, gusto natin, pwede nating ang eliminate yung I3, no? Pwede din yung I2. So, paano natin gagawin? So, dapat pareho sila ng value at ng term, pero dapat magkaiba ng sign para makancel natin. Okay? So, ang gagawin ko, i-multiply ko ito sa 2. Ito naman, i-multiply ko sa 3. Okay? So, ang mangyayari dyan is, yung equation 1 mo, 2 times I2, 3. So, magiging siyang 2 times 3 is 6. So, I2, 6 ohms. Plus, i-multiply ko din itong isa, no? I3, copy. 2 times 1 is equivalent to 2 ohms minus 24 volts. So, dalawang 24 volts is 48. Tapos, 2 times 0 is equivalent to 0. Okay? So, next is 3 times negative. So, negative yan. I2. I2. 3 times 2 is 6 ohms plus I3. 3 times 3 is 9 ohms. Then, plus 6 times 3 is 18. 18 volts. Okay, equate natin sa 0. Now, ito, mawawala na to kasi lalabas na yung I2, ito positive, no? I2 minus I2, 6 is simply 0. Okay? So, ito ngayon is, so pwede mong isulat yan ng, dito natin, sunod na, I3, 2 ohms plus I3, 9 ohms. Tapos, negative 48 minus 18, negative 48 plus 18, ang sagot niyan is 30, no? So, ang sign natin is negative. Negative 30 volts is equal to 0. Okay, so ilabas ko yung I3. Magiging siyang 2 ohms plus 9 ohms. So, minus 30 volts is equal to 0. So, magiging siyang I3, 9 plus 2 is 11. So, magiging siyang 11 ohms minus 30 volts is equal to 0. So, i-transpose ko yung negative 30 sa kabila, magiging siyang I3 na lang. I3, 11 ohms is equal to positive 30 volts. So, i-divide ko to both sides sa 11 ohms. So, ang I3 ko ay 30 over 11 amperes. Or in decimal, ang sagot niyan is 30 over 11. 2.727 or 2.73 amperes. Okay? So, meron ka ng value ng I3. So, pwede mo na makuha yung value mo ng I2. Okay? So, gamit itong equation na to or pwede din naman ito. Okay? So, gamitin ko itong isa. No, I2, 3 ohms plus I3, 1 ohm minus 24 volt is equal to 0. Okay? So, isa-substitute ko yung I3 na 30. 30 over 11 yung gagamitin ko, no? I2 ko is 3 ohms
plus yung I3 ko ay 30 over 11. 30 over 11 times naka times sa 1 ohm minus 24 volts is equal to 0. Okay, so ito amperes yan, no? So magiging siyang simply I2 3 ohms plus 30 over 11. Okay? Then minus 24 volts. Ito magiging unit na to, volts na to kasi nga ampere times ohms. Kasi ang current times resistance, di ba? B is equals to I times R. So ito ay naka-current, ito ay naka-ohms, kaya magiging voltage din sa voltage din to, no? 30 over 11 volts minus 24 volts is equal to 0. Okay, so magiging siyang I2 3 ohms. So positive 30 over 11 minus 24. Okay? So, ang sagot mo dyan is negative 234 over 11 is equal to 0. Now, transpose ko yan sa kabila. Magiging siyang I2 3 ohms is equal to positive 234 over 11. Now, ito ay i-divide ko both sides sa 3 amperes. Ano? Sa 3 ohms, sorry. 3 ohms. Okay, so kapag nirekta mo sa calculator yan, ang ibibigay sa yung value ng I2 mo is 78 over 11 amperes. Or sa decimal, 7.090 or simply 7.1 amperes. Okay, may value ka na ng I2, may value ka na ng I3. So again, yung formula natin ng I1 is I1 is equal to I2 plus I3. Okay? So, I1 is equal to I2 plus I3. So, para ma-solve mo yung I1, add natin, ano? Yung I2 mo is 78 over 11 plus yung iyong I3 is 30 over 11. Okay? So, I1 mo is equivalent to 108 over 11. Okay, so amperes yan. Or 9.818 or 9.82 amperes. Okay? So, I1 mo, I2, 10 yung I3. Okay? So, pwede mo na ngayon ma-compute yung voltage drop mo sa iyong BR1. Okay? Voltage drop. O, dito, since dito na yung I3, no? BR3 tayo. Okay? So, ang formula ng voltage is I times R. So, since I3 yan, so I3 times DR3. Okay? So, ang I3 mo is again 30 over 11. Naka-multiply sa 3 ohms. Okay? 3 ohms yung value ng ating R3. Okay? So, ang voltage drop mo is equivalent to 3 times 30 times 3 is 90. Ano? 90 over 11. Or, ito ay volts. Okay? So, or 8.181 or 8.18 volts. Okay? So, next is ating BR2. No? BR2. Okay? I2 times DR2. Okay? Yung I2 natin is 78 over 11 amperes. Naka-multiply siya sa 2 ohms kasi yung ating R2 is equivalent to 2 ohms. Okay? So, kapag nirekta mo sa calculator yan, ang ibibigay sa yung sagot niyan is okay? So, eto yung ating value. Na nasolve ko na, nadiretso ko na. Okay, so sa BR2 is ito. Sa BR1 natin is ito. And sa BR3 natin is yun. Okay? So, yun. Again, kung meron kayong hindi naintindihan, ano po, pwede kayong mag-comment sa ating pinaka-comment section box, no? At kung meron akong na-miss na part na kaligtaan, so pwede nyo pa rin i-comment, ano, para ma-check natin at may tama natin yung kung na dapat itama. Okay? So, ang direction ng current natin dito is paganyan talaga. Okay? Kasi ang nakuha naman nating value is
positive lahat yung I3 natin, I1 at saka I2. Okay, so yun.